Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, gusto kong magsimula ng negosyo pero wala akong puhunan. Familiar ba to? Kung ikaw ay nasa ganitong katayuan, nako, itong episode ay para sa'yo. Alam mo, unang dapat natin gawin, it's not the lack of resources, it's the lack of resourcefulness. Kailangan po maparaan po tayo. So, ang unang kailangan natin gawin ay pag-ipunan. I-check mo yung savings account nyo. Kung miniipon ka na, yan ang pinaka-safe na option. Especially kung nag-start ka ng negosyo kasi mas mataas po ang chance na malugi po. At least, pag ito hindi mo inutang, sarili mong ipon just in case na ikaw ay magkamali. At least, ang nawala lang puhunan, wala kang obligasyon. Pangalawa, kung kailangan talaga at wala talagang ipon, manghiram sa pamilya o kaibigan. Pwede tayong magtanong, gumawa tayo ng written agreement para malinaw ang terms, kailan natin babayaran, ipaliwanag natin yung business ideas at paano natin kikita. Pangatlo, pwede tayong gumamit ng mga microfinancing institutions. Ang dami po dyan. Like for example, yung mga cooperative, di ba? At the same time, sa DTI, meron din silang mga programa para sa mga SMSE, Small Medium Startup Entrepreneurs. And then, pwede rin isa pa. Ito lang po pero babala lang po Kung talagang talagang kailangan nyo na, or let's say, nag-expand kayo ng business, kulang lang kayo ng puhunan nag-expand hindi nag-uumpisa. Pwede kayo pumunta sa lending app. At yung lending app na pupuntahan nyo po, syempre naman po, yung mga mababa lang po ang interest. Like for example, ano pong interest ang pinag-uusapan natin? Siguro nasa 8% to 12% per year. Per year Per year po hindi siya per month. Okay? So 8 to 12%. So tatandaan nyo, wag na kayo kakagat sa mga 0.5% interest. Sasabihin, 0.5% interest ang baba. Oo, pero per day naman, per day. Grabe. Ang laki po ng interest yan. Or if not naman, isa pang pwede mong gawin, yung simple lang na hindi kayo mahirapan, maghanap na lang kayo ng mga business partners. Lalo na kung ikaw, ang puhunan mo, yung kaalaman mo, experience mo, dapat meron kang financial partner, industrial partner ka, wala kang dapat na risk kasi ikaw na rin ang gagawa. Or if not last but not the least, ang pinaka-best way to raise fund, maghanap ka ng extra income first, negosyo later. Gumawa ka ng small gigs, online selling, freelancing, affiliate marketing, sideline jobs. Pag nakakuha ka na ng puhunan, yan ang gamitin mo bilang startup. Kaya mga kabudgetarian at mga kaiponaryo, tatandaan, hindi po puhunan ang problema. Ang kailangan po natin, sipag, tiyaga, karunungan, at tamang diskarte. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Paglalathala ng mga balota para sa halalan, itinuloy na uli ngayong araw. Pero isa pang aberyang nalaman sa mock elections, tintang gamit ng COMELEC kumakalat sa pawis ng botante. China Coast Guard gumamit na rin daw ng nakabibinging armas kasabay ng pagpuyog sa mga barko at bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 24 na Pilipino sa Amerika dineport dahil umano sa criminal record. Korte sa Muntinlupa pinagbigyan ang hiling ng kampo ni Vic Soto na ipabura ang teaser video ng pelikula ni Daryl Yap sa internet. At buhay at kontribusyon ng original queen of Philippine cinema na si Miss Gloria Romero inalala sa kanyang pagpanaw. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananambang ang dalawang lalaki sa Bataan. Ang tinitignang motibo, away sa negosyo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dead on the spot ang dalawang lalaki sa Bataan nang tambangan at paulanan sila ng bala ng armadong grupo.
January 25 alas 12 ng tanghali. Papunta noon ng mga negosyanteng sina Lawrence Xavier, 38 anyos, at Roselito Camia sa Mariveles Green Corporation sa Barangay Baseco, Mariveles, sakay ng isang SUV. Nakarating at nakapag-park pa sila sa harap ng MJC nang biglang bumaba sa isang itim na sedan ang 4 na mga lalaking armado ng M16 rifle at kalibre 45 na baril at paulit-ulit silang pinaputukan. Ayon sa testigo, tila siniguro raw ng mga salarin na wala ng buhay ang mga biktima bago iwan. Residente ng Davao City at Davao del Sur ang dalawa na napunta lang sa lugar dahil sa negosyo. Ito ngayon ang tinitignang anggulo ng mga pulis. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista, hepe ng Mariveles PNP, may persons of interest na sila at patuloy pang kanilang pag-imbestiga. Isang bangkay ng lalaki ang tumambad sa dalampasigan ng Silangan Lazareto, Calapan City Oriental, Mindoro kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng lasing ang biktima at napiling matulog sa tabing dagat nang tumaas ang tubig at abutin siya. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para malaman ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa Pidig, Ilocos Norte, wala nang buhay nang makita sa bukid ang 65 anyos na si alias Luz alas 7 ng gabi nitong Sabado. Ayon sa anak niya, alas 6 ng umaga pa raw umalis ang nilalagnat na ina para kumuha ng saluyot pero hindi na nakabalik pa. Kampante naman ang mga kaanak na walang foul play sa nangyari. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nagsagawa ng malawakang mock elections ang COMELEC bilang paghahanda sa Bilang Pilipino 2025. Dito, ilang aberya ang napansin. Magbabalita si JC Cosico. Pinilahan ng mga botante ang labas ng presintong ito sa Sulu State Colleges sa bayan ng Jolo. Lahat sila lumahok sa mock elections bilang paghahanda sa Bilang Pilipino 2025. Mula sa pag-shade ng balota, paglalagay nito sa automated counting machine o ACM. Pasok mo, ma'am. Straight lang po. Ayun. Paglalagay ng indelible ink sa daliri ng botante hanggang sa transmisyon ng mga boto sinubukan. Pero may ilang nanibago sa paggamit ng bagong makina. Kaya malaking bagay daw ang isinagawang mock elections. Para pag-election, madali na mag-vote. Nadalian naman sa ACM ang ilang guro na magsisilbing miyembro ng Electoral Board. The experience is so good, effortless na as compared to the previous machine, mas gusto namin to para mabawas-bawasan natin yung mga bagal-bagal. Ininspeksyon din ni COMELEC Chairman George Garcia ang mock elections sa Datuodin Bajin Central School sa Patikul, Sulu. Binasa rito ang mga botong ipinasok sa makina. Correct? Oo. Serin party list. Okay? Inabutan din namin ang vote transmission sa Mujinun Elementary School. Sa kabuuan, 15 lugar sa buong bansa at isa sa Singapore ang nagsagawa ng mock elections noong Sabado para maihanda ang mga botante at masuri ang performance ng buong automated election system para sa eleksyon. Kanina pa namin minomonitor ang buong bansa. Integrated ba yung lahat ng sistema? Yung machine, yung transmission ng results, at saka yung overseas voting system. Kumpiyansa ang COMELEC na magiging mabilis ang proseso ng botohan dahil sa mga bagong makina. Dahil wala na tayong machine ngayon na tinatak-tak-tak-tak, gagamitan ng electric fan para lamang gumana o kaya medyo papahinga muna dahil medyo nag-iinit na yung makina, papaypayan. Yan ay pwedeng gumana kahit sa isang temperature na napakainit. Ngayong araw naman nakaschedule ang reprinting ng official ballots. Pero patitingnan daw nila sa kanilang printing committee at project management office ang nangyaring pagkalat ng tinta sa ilang balota matapos umanong mabasa ng pawis ng botante. Titingnan lang natin kung bakit hindi kaagad natutuyo. Kasi technically dapat mga 10 seconds tuyo na. Titingnan natin papel ba yan, sa printing ba yan o baka naman sa pen na ginagamit natin. Dapat magawa namin ng paraan. Inaasahang magiging mas mahigpit ang pagbabantay sa mga areas of concern. Sa ngayon, ilang lugar dito nga sa Sulu Province ang nasa orange category pero posible pa raw yang magbago. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang election-related violence sa probinsya.
Inihahanda na rin daw ng poll body ang mga pulis na posibleng magsilbing miyembro ng Electoral Board sa Bangsamoro Region kung saan maraming lugar ang nasa red category o posibleng magkagulo. Mula sa probinsya ng Sulu para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Kaugnay niyan, itinuloy na ang pagprint sa mga balota ngayong araw. Para sa update live na magbabalita, si Mon Gualvez. Mon, tuloy-tuloy na ba ulit ang printing ng mga balota? Yes, Cheryl, nagsimula na nga ulit ang Commission on Elections sa COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota para nga sa darating na Bilang Pilipino 2025. Personal pa nga ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia at ng ilang commissioners ang reprinting ng mga balota. Bukod sa 2 printers ng Meru System, sabay na rin gumagana ang pag-iimprenta ng 4 pang makina mula naman sa National Printing Office o NPO. At para mapabilis, hinati na sa 2 ang mga balotang ipiprint mula sa 18 rehiyon ng bansa. Nasa 35 milyon ang kabuuang balotang nakatakdang tapusin ng NPO, habang 36 milyon naman sa Meru. 1.5 million ballots kada araw pa rin ang target ng COMELEC na magagawa sa magdamagan na nilang pag-iimprenta. At dahil dito, kumpiyansa pa rin daw ang COMELEC na maaabot nilang April 14 target. Aminado ang COMELEC at NPO umaabot sa 25 hanggang 35% ang mga nagiging defective na balota sa mga nakaraang halalan. Bagay na sisikapin naman daw nilang mas makapag-print ng maraming good ballots na may tuturing. Bukod kasi sa mismong printing, nagtatagal daw talaga sa verification ng mga iniinspeksyon o ng mga balota kung saan isa-isa itong iniinspeksyon at pinapasok sa mga automated counting machines kung babasahin ba yan o hindi. Kasabay nito, nagkaroon na rin ng partial termination sa kontrata ng COMELEC at Meru Systems pagdating sa printing dahil tumulong na nga rin daw ang NPO. Ibig sabihin, mababawasan din ang inaasahang bayad para sa Meru. Cheryl, matipid naman ang sagot ni Chairman Garcia sa tanong kung sakaling maglabas na naman ng panibagong TRO ang Korte Suprema, nakatakda bang mahinto itong ginagawang printing ng COMELEC sa ngayon. Ang tugon lamang dito ni Chairman Garcia ay, "We will act accordingly," ang mga eksakto niyang sinabi. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga politiko laban sa paggamit ng illegal na text blast machines sa kampanya. Tinitignan na rin kung paano na ipapasok ang mga illegal na makina dito sa Pilipinas. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa isang Malaysian national sa Parañaque dahil sa pagbebenta ng text blast machines. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin, DICT spokesperson ASEC Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC Aboy. Magandang tanghali, Cheryl, sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig. Magandang hapon po sa atin lahat. ASEC, ano po yung pwedeng harapin ng politiko na gagamit nga nitong mga text blast machine? Ito ho can be considered as an election offense. Maaari ho sila madiskwalipika. Bukod pa doon, may mga karampatang kriminal na parusa rito, Cheryl. Ito ay magko-constitute ng violation ng maraming batas, including yung mga anti-smuggling laws ho natin at ang violation po ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ho natin. Ano po yung pamamaraan, ASEC Aboy, na ginagamit para matukoy itong mga politikong gagamit nito? Meron na po ba tayong mga nakukuhang information na may mga interesado nga or may mga nagbabalak nga pong mga politiko na gagamit nito? Well, una-una ho, base doon sa interrogation report na kalat natin doon sa pagkakahuli natin doon sa Malaysian suspect ho natin na nagbebenta ng mga IMSI catcher devices ho na to, matutukoy natin ho yung mga kliyente niya at baka ho kasama sa listahan ng kliyente niya ay yung mga ibang mga personalidad na tumatakbo ngayong halalan. Bukod pa doon ho, base naman doon sa nakaraang halalan at saka base sa impormasyon na nakakalap natin, given the intelligence reports po, na yung mga gumagamit ho ng mga text blaster devices base sa last election. So, titingnan ho natin kung itong mga text blaster na device na to ay ito yung mga original na text blaster device o ito na ho yung mga tinatawag natin ng mga IMSI catcher devices ho natin, Cheryl. So paano po malalaman ng isang individual naman kung galing sa text blast machine ang matatanggap na text ng isang user? Well,
kadalasan naman ho itong mga text blaster machines na 'to, yung mga traditional natin sumasampa 'to sa mga mobile devices natin. Ang mangyayari ngayon dahil because of the SIM Card Registration Act, matutukoy na natin saan manggagaling yung mga, text machines na 'to or itong mga text blast na 'to base do'n sa numero ho. Kaso 'pag gumamit ho 'to ng mga IMSI catcher devices ho, magmi-mimic po ito ng mga parang mga yung mga mobile network operators natin or minsan ho even ho yung mga text namin galing sa pamahalaan mamimimik niya na ho. Ang karaniwan na telltale sign ho dito is if there is a link that is attached to that text message ho, because pinagbawal na ho ng ating NTC na kahit ano hong text magkaroon na ho at saka makakapag-attach ng mga hyperlinks na sa mga text messages na ito. Pero Asek Kaboy, kung sakali man, kasi kung gagamitin ito sa pangangampanya or paninira Tama po. sa kalaban, chances are wala namang mga link yan di ba? Simply Tama po. just sending messages. Pero Tama po. tama po ba na bawal gamitin ang pagsisend ng text messages sa mga botante ng pangangampanya? So yun pa lang, pag may nakatanggap ka, alam mo na illegal kagad yon. Well, it depends ho, base ho doon sa ating mga guidelines sa COMELEC ho, pwede naman ho sa pangangampanya ang paggagamit ng text. Ang bawal ho, Ma'am Cheryl, yung pagpo-possess ng mga text blasting device na to at paggamit ng mga text blasting device na to sa pangangampanya ho, iba hong offense ho yun Again, tama ho kayo. Pero ngayon ho, na parang pag ginagamit sa kampanya to, hindi na magkakaroon ng hyperlink to. Pero nag-procure na ho ang ating DICT, ang inyong DICT ho, ng mga machines para naman ho matukoy kung nasaan at kung ginagamit itong mga IMSI catcher devices na ho na to. Yung pong nahuling Malaysian, yung mga detalye, impormasyon na nakuha po, ano po ang next step after that? Lalo na kung sabi nyo ho ay may mga nabanggit na posibleng mga politikong involved? May mga nakuha mga pangalan, this would be subject po sa mga follow-up operations ho ng ating law enforcement agencies po, Ma'am Cheryl. So titignan ho natin baka kasi baka may layering ho yung mga bumili ho tapos yung mga bumili hindi naman directly mga politiko pero baka gamitin do sa mga kapag kampanya do sa mga certain individuals. So again, there are certain violations ho. Hindi lang ho yung pag-possess nito, pati pag-operate ho ng device na to. Bawal ho sa ating batas, Ma'am Cheryl. Saan pwedeng i-report kung makatanggap po ng text blast na nag-iendorso ng certain candidates or may alam po na posibleng nagbebenta po ng ganito pang klase ng machine maliban nga po dito sa nahuling Malaysian National? Bukod ho sa atin sa DICT na nag-set up po tayo ng hotline for any scam activities po, ito ho yung hotline 13262 natin, Ma'am Cheryl. Specifically for the elections po, pwede na rin ho nilang i-report to sa ating COMELEC, whether it's local provincial electoral supervisors, at saka o kaya diretso na ho sa COMELEC, Ma'am Cheryl, pwede na ho nilang i-report to. And bukod nga po sa pangangampanya, patuloy na nagagamit nga itong mga makinang ito sa pang-scam. Ano rin ho ba ang aksyon ng ating pamahalaan para matugis at hindi na makapag-smuggle po ng mga ganitong device po dito sa bansa? Well, actually ma'am, kasama ko yan sa iniimbestigahan natin do sa ating nahuling Bakit nakakalusot? Malaysian individual na nagdi-distribute ho nito mga machines na to. Kasi ang suspetsa ho namin, since this is an illegal apparatus at ang source ho nito is foreign, tinitingnan ho natin baka may kasabwat na ibang mga kawani ng pamahalaan sa pag-smuggle ng mga ganito mga devices sa ating bansa. So kasama ho yan sa mga follow-up operations ho natin, Ma'am Cheryl. Kisingit ko na rin po yung naranasang technical difficulties ng mga paaralan na may edu.ph domain noong nakaraang linggo. Naayos na ho ba ito? Ano ho ba nangyari? Ma'am Cheryl, nakikipag-coordinate ho tayo do sa PHNet na may-ari ng edu.ph. Medyo komplikado ho kasi yung issue kasi hindi lahat ho ng .ph na domain pagmamay-ari ng pamahalaan. In fact, this is owned by a private individual. Itong edu.ph naman po ay pagmamay-ari ng PHNet. So lahat ho ng mga educational institutions natin na nag-release ng domain dito sa PHNet na to,
medyo nag-down ho sila. Unfortunately, wala ho tayong supervision and control over these private entities. So kaya nga ho, sana sa pamamagitan ng legislation, magkaroon ho tayo ng, especially if it involves the public interest po, magkaroon ho ng kahit oversight or supervision po ang inyong DICTs over these private entities po. Maraming salamat, Asek Aboy, paraiso ng DICT. Samantala, itinanggi ni Senator Amy Marcos ang aligasyon na umabot na sa 1 billion pesos ang nagastos niya sa TV at radio ads para sa kanyang re-election bid. Ayon sa presidential sister, wala siyang ganun kalaking pera. Nag-ugat ang issue sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan nanguna ang senador sa mga malalaki umano ang nagastos sa kampanya. Ibinase yan sa datos ng mga survey ng Pulse Asia, SWS, Nielsen Ad Intel at Meta. Kung may ganyan klase akong pera, binili ko na lang ng bigas at saka Nutriban. That's not true at all. So I wish we could prove and show that in fact we don't spend that kind of money. Susunod, private school sa Quezon City, inulan ng batikos dahil sa nagkaaberya nilang outing sa Bataan. At petisyong itaas ang pasahe sa jeep matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, may pag-asa bang pagbigyan? Aalamin natin sa LTFRB. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ng executive clemency. Kinumpirma yan mismo ng Malacanang kanina. Matatandaang iniugnay si Mabilog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga noong 2017. Dahil dito lumipad siya at ang kanyang pamilya pa Amerika. Bumalik lamang siya ng bansa nitong September 2024 para humarap sa ginawang mga pagdinig sa Kamara patungkol sa Duterte War on Drugs. Inulan ng batikos ang isang private school sa Quezon City dahil sa inorganisa nilang outing sa Bataan. Sa dami kasi ng mga estudyanteng ni-require na umattend sa Foundation Day celebration ng Best Link College of the Philippines sa isang resort sa Bataan, nagdulot daw ito ng matinding traffic. Nahirapan at inabot din daw ng gutom ang mga estudyante na nagkanya-kanyang sakay ng bus pa uwi. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang eskwelahan. Pero nakarating na ang issue sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pinaalalahanan nila ang mga eskwelahan na planuhing mabuti ang malalaking event at iprioridad ang kaayusan at kaligtasan ng mga estudyante. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang hirit ng ilang transport group na minimum fare hike. Ito ay matapos ang sunod-sunod na oil price hike nitong mga nagdaang linggo. Bagamat may rollback na 20 hanggang 80 centavos per liter simula bukas, masyado pa rin daw itong maliit. Sa ngayon nananatili sa 13 pesos ang minimum fare sa mga jeep. Kaugnay niyan, makakausap natin si LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Kumusta na po yung evaluation kaugnay ng fair hike petition? Alam mo, Ma'am Cheryl, ang nakapending sa atin yung final ng mga PHA ng 2023 pa na nakakuban po ng 1 peso doon yung provisional increase. Sa ngayon po, as of today, wala pa po tayo natatanggap na bago pang petition para po doon sa increase. Okay, so walang bagong petisyon na inihain
kaugnay dito sa sunod-sunod, pero yung sinasabi nyo po ay ano po yung pending 2023 pa? Yes, 2023, ibig sabihin, nag-run po yung provisional request nila noon na additional 1 peso sa 12 pesos na na-approve ng 2022. Kaya naging 13 pesos ang current nating minimum fare for the PHA. So at that time, ang hinihingi po nila Ma'am Cheryl at no 2023 ay 17 pesos. Pero ang agreement po ng board is dinagdagan lang po ng 1 peso provisional yung ating existing na 12 at that time. So ngayon po, nakapending po sa board yun kasi bumaba yung price after that. Kaya ngayon po, dahil tumataas, pinag-uusapan po ulit ng board kung i-set ulit na ito for hearing. But again, we are also waiting kung mayroon pong mga bagong petition para ma-incorporate po doon sa dati po nilang final ng 2022. So, ayun po. So, ang pinagbabasihan natin ngayon ay nung 2023 pa. So, medyo may katagalan na po yung hiling nga po na gawing at least man lang 15 pesos mula 13 pesos po yung minimum fare. Nandoon po ba yung posibilidad na pwede ngang itaas or kailan po posibleng malaman yung evaluation or assessment at decision po kung magtataas ba or hindi ang pasahe? Yung ating pagtaas, Ma'am Cheryl, ng pamasahe ay dinadaan natin yan sa ng board sa hearing para po makuha po yung ibang inputs ng ating mga concerns. Like for example, yung ating mong commuter kasama po sa mga iniimbitahan po yan. Ganon din po yung ating ibang agency like Beneda para po dun sa ating inspector. Dahil nga po patas ng patas, kaya kailangan na rin nung ipag-usapan po ulit ito ng board. Sa ngayon ay bukod sa hinihintay namin yung bagong petition nila, baka po yung pending nilang petition noon ng 2020, baka po i-set ulit po for hearing ng board namin anytime soon. Bukod po dito, nanawagan din ang ilang grupo na alisin yung excise tax at value-added tax sa fuel products. Kasama rin po ba ito sa ikukonsidera o pinag-aaralan po ng LTFRB? Sa LTFRB, Ms. Cheryl, ang lagi nating batay na bukod yung sa basically yung fuel increases, tinitingnan din po natin yung magiging effect nito doon sa ating mga consumer, lalo yung ating mga driving public. At anong epekto nito doon sa ibang mga goods natin. Kaya lagi po natin tinitingnan at kasi kinukuha yung input ng galing sa ating NEDA. So yung excise tax siguro nasa ibang agency ito para po. At kasama po yan sa mga tinitingnan po ng LTFRB. At sabi niyo po, nung huli tayo nag-usap, may fuel subsidy na ibibigay ulit po sa ating mga drivers at operators. Ano na po ang update on that? Sa ngayon, Michelle, hinihintay lang po natin na ma-cascade po yung budget for 2025 para po masimulan na po ulit yung pag-prepare natin din sa mga documentation requirements para po maibigay na po ulit yung ating fuel subsidy for 2025. At kasama naman po doon sa budget ang fuel subsidy para po sa ating mga driver. So kailan po yan tingin nyo, tansya nyo na may pamimigay sometime May or June na po? Yes, tingnan natin na Michelle, hopefully may pamigay yan on the second quarter of this year. Yan po yung tinatarget po ng board. Ang sa amin naman sa board, sa LTFRB, once that's settled, automatic po yan. But we're working on it. Yan po yung target ng LTFRB. Hopefully in the second quarter, mas-settled na po. Maraming pong salamat, LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Susunod, mga barko ng Chinese Coast Guard kinuyog ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ginamitan pa ng long-range acoustic device. At Amerika, posibleng maghigpit sa pagbibigay ng ayuda sa ibang bansa, kasama na dyan ang Pilipinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Umaabo ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Umabot sa halos kalahating kilometro ang taas ng usok. Nagdulot ito ng ashfall sa La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental. Sumatotal, 8 insidente ng ashfall ang naitala sa bulkan kahapon. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Kanlaon. Ibig sabihin, posible ang magmatic eruption anumang oras. Nailibing na ang OFW na nasawi sa Kuwait dahil umano sa coal suffocation. Pero gustong paimbestigahan ng ating pamahalaan kung nagkaroon ng kapabayaan ng employer ng Pinay. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Rainiel Pawid. Napahagulgol sa kanyang libing ang mga naulilang anak ng OFW na si Jenny Alvarado. Siya ang Pinay na nasawi sa Kuwait dahil sa umano'y coal suffocation o uling na ginamit na pampainit. Pangako namin, mabibigyan ka namin ng prestisya. Napakasakit sa kanya na hindi niya kami nakitang lumaki. Napakasakit din sa aming mga anak na hindi na namin siya makakasama sa aming mga kaarawan sa pagtitipon ng Pasko, Bagong Taon. Inaasikaso naman na ng Department of Migrant Workers ang kaso laban sa employer ni Jenny. Pinaimbestiga ng ahensya kung nagkaroon ng kapabayaan ng employer ni Jenny kaya siya nasawi. Gayon din ang sinuwalat ng mga kaibigan ng Pinay sa Kuwait na minaltrato at hinipuan nito ng kanyang employer. Well, again, yun ay nakadepende sa autopsya. Sa ngayon kasi, we just really need to rely on the science, which is yung autopsya. Of course, kung may mga testigo who will come forward, welcome din yun. Maging ang cargo company na unang nagpadala ng maling bangkay ni Jenny sa Pilipinas, kakasuhan din ng gobyerno. Bukod naman sa pinansyal na tulong, sinagot na ng DMW at OWA ang scholarship sa 5 anak ni Jenny. Balik Pinas ang Pinay na si Nora Babadilla para magbakasyon. Si Nora ang isa sa 2 Pinoy sa Israel na naging bihag ng militanteng grupong Hamas. Kaya naman sumasa-ilalim pa siya sa post-traumatic therapy sa Israel. Yung treatment ko hindi pa tapos, kaya yun. Kahit nga dito, tatawagan nila ako pag everyday para ma-confirm nila na okay lang ako. Kasama rin umuwi ni Nora ang nakababatang kapatid na OFW doon. Kahit pa naging Israeli citizen na si Nora, sa Pilipinas niya pa rin daw gustong magretiro. Babalik naman. Hindi pa lang sa ngayon. Siyempre, kailangan pang mag-ipon ng konti para pag-uwi may konting pera. Kasalukuyang nagkasundo ng tigil putukan ang Hamas at Israel. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 30,000 Pilipino pa ang piniling manatili roon. Karamihan sa kanila mga caregiver. We always advise them to be always alert and to always prioritize safety, kahit saan man yan. But yes, mas kampante sila ngayon. In fact, for a few months na regular at normal na yung kanilang mga activities. Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na 24 na Pinoy sa Amerika ang na-deport sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng criminal record doon. Hindi na idinitalye ang kanilang hinaharap na kaso. Pero hindi naman daw ito seryoso o mabigat. Nananawagan naman ang embassy officials sa undocumented Pinoy sa Amerika na voluntaryo na umuwi ng Pilipinas bago ipatupad ni US President Donald Trump ang kanyang mass deportation plan. Kasabay nito may utos na si Trump na pansamantalang ihinto at i-review sa loob ng 70 araw ang US foreign aid sa iba't ibang mga bansa, kabilang sa benepisyaryo nito ang Pilipinas. Kaya ang DFA binabantayan na ang posibleng epekto nito sa ating bansa. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Muling nakaranas ng harassment ang barko ng Pilipinas mula sa Chinese Coast Guard. Muntik pang mabangga ng barko ng China ang BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao na patungong Sandy Case para sa Marine Scientific Survey at sand sampling noong Biyernes. Bukod dito, isang helicopter at 4 na maliliit na bangka rin ng Chinese Coast Guard ang kumuyog sa 2 rigid hull inflatable boats ng BFAR. Dahil dito, sinuspindi ng BFAR at PCG ang survey operations.
Sa isa pang insidente, gumamit naman ang Chinese Coast Guard ng long-range acoustic device laban sa BRP Cabra. Ang device na yan ay nagdudulot ng nakabipinging tunog na maaaring magdulot ng pinsala sa pagdinig. Sa kabila nito, tagumpay ang BRP Cabra na mapaatras ang barko ng China na papalit sa dalampasigan ng Zambales. Napapalapit sa dalampasigan ng Zambales. Magandang tanghali mga kapatid. Sinabi ni Pope Francis sa kanyang misa sa Vatican na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng joy sa buhay ng tao. Ito rin daw nagsilbing gabay sa espiritu ng bawat nagbabasa ng Biblia. Ikaw kapatid, anong paborito o tumatak sa iyo na Bible verse? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa gayon, itong Diyos ay magiging masunurin at magiging mabuti sa paningin ng sansinukob. Ang Filipos 4:6 kasi karamihan kasi sa atin ay nakikita na sa mga tao na nangailangan ng mga bagay na dapat nating lapitan kundi ang Diyos. Ang sabi doon, huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay dahil lahat ibibigay ng Diyos Ama kung ikaw ay nanampalataya at sumampalataya. 1 Chronicles 16 verse 34, give thanks to the Lord because He is good, because He is faithful, love endures forever. Kasi kailangan everyday tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng blessings, hindi lang blessings na natin everyday, kundi pagising natin sa umaga is malaking blessings na po yun. Ramdam natin yung pagmamahal araw-araw ng Panginoon dahil lagi niya tayong iniingatan at ginagabayan. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Susunod, buhay at kontribusyon ng original queen of Philippine cinema na si Miss Gloria Romero inilala sa kanyang pagpanaw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinangunahan ng One Miracle Foundation ang isang basketball clinic for people with autism ditong weekend. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ang sport sa basketball ay para sa lahat. Iyan ang pinatunayan ng ilang mga kapatid natin na nasa autism spectrum sa kanilang basketball clinic nitong weekend. Puno ng saya at energy ang mga kalahok sa Hoops for All Basketball Clinic. Isang proyekto na pinangunahan ng One Miracle Foundation, Autism Society Philippines, National Council on Disability Affairs at Miracle Employee Saving and Loan Association. Star-studded ang event na ito na pinangunahan ng basketball legend na si Coach Norman Black kasama ang buong team ng Miracle Bolts. Game na game mga participants sa iba't ibang basketball drills mula stretching, dribbling hanggang shooting sa gabay ng mga PBA players. Bukod sa paglalaro, na-excite din ng mga kalahok na makilala ng personal ang kanilang mga basketball idols. Yung feeling ko, masaya. Masaya. Na-enjoy daw kami man. Nag-enjoy po talaga kami. Sa bawat shoot ng bola sa ring, ramdam ang kasiyahan at pagdiriwang, hindi lang mula sa participants, kundi pati na rin sa mga PBA players na sumuporta. Para sa mga players, hindi lamang ito outreach activity, kundi isang inspirasyong bumalik sa kanila. It's very special for us to be able to have this outreach, for us to impact the lives of many, many kids. And, it's not just us impacting their lives, but they're impacting our lives as well. Ang ganitong klaseng event ay mahalaga upang ma-expose sa mga participants sa iba't ibang extracurricular activities at ipakita na kaya rin nilang maging matagumpay sa iba't ibang larangan. Mapakita na meron silang mga talento at meron silang posibleng maging contribution sa ating lipunan. This is, I think, is a very important activity. Baka nga sa ganitong paraan, ma-discover ang kanilang potensyal bilang mga talentadong atleta sa hinaharap.
We are hoping that we can discover talent who are capable of competing in swimming, in running, all of the sports that they want to compete in. Tunay nga na ang basketball, hindi lang isang laro, kundi isa ring paraan para magbigay inspirasyon. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Ilang celebrities din ang aktibong nagsusulong ngayon ng autism awareness. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nito lang December nang ginanap ang Be Our Guest concert ng RMA Studio Academy. And as an advocate for autism awareness and children's rights, pinili ng CEO at celebrity vocal coach na si Jade Richo na i-donate ang ilan sa nakuha mula sa concert sa Autism Society Philippines at Save the Children Philippines. I'm so happy to be partnering up with organizations I completely trust and, very close to my heart. So, of course, Save the Children Philippines, it speaks for itself. I love helping. It's always been in me. It's always been innate in me. And Autism Society Philippines, because I have a nephew who is diagnosed with autism and he is 3 years old. And, it made it extra special for me to be of extra help. Kasabay niyan ay ang celebration ng kanilang first anniversary, which they shared with some of their students, friends, and partners. Bumisita rin ang celebrity students ng RMA Studio Academy na sina Michelle D. at Maymay Entrata. Oo nga, yung nabalitaan ko na yung concert na yun ay makakapag-benefit yung mga taong nangailangan. Sobrang mas na-happy ako. Iba kasi nakaka-fulfilling yung feeling. Tsaka priceless siya kumbaga. Kasi ginagawa mo siya for helping others. Kaya saludo ako. RMA, Ms. Jade, more blessings. For Jade and RMA, simula pa lang daw ito. We continue and we are hoping to continue to do that every single year. Kaya para raw sa mga nais pang tumulong. This is my first time doing a business, and if I could do more, I would. I really encourage everyone to be a helping hand, because not everybody has a platform, not everybody has resources, and if I have the resources, I would. Sa maliit o malaki mang paraan, you can always choose to make a difference and extend a helping hand. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Kung nasa Binondo sa Maynila ang pinakamatandang Chinatown, sa Thailand naman matatagpuan ang pinakamalaki. At ngayon, abalang-abala na roon para sa papalapit na Chinese New Year. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Welcome to the biggest Chinatown in the world. Samahan niyo akong libutin ang Yawarat dito sa Bangkok, Thailand. Kung sa Pinas meron tayong Binondo, dito naman sa Bangkok, Yawarat ang tawag sa kanilang Chinatown. Ang best time na pumunta dito, 6:00 pasado ng gabi, dahil buhay na buhay ang nightlife. Samut-sari ang pupwedeng gawin dito. Unang-una na dyan ay mag-food trip. Mayroong mga street food stalls at restaurants na pwede niyong subukan depende sa inyong trip. Ang mga pagkain, authentic Thai at Chinese cuisine. At hindi rin mawawala yung mga exotic food kung saan kilala ang Bangkok. Tulad nitong mga fried insects, uod, octopus, at pwede rin na magpaluto ng mga fresh seafood. Kung bet nyo naman na mag-shopping, mamili ng mga pasalubong, at magpa-Thai massage, marami dito. Dito sa Yawarat, kaliwat kanan yung mga tindahan na inyong makikita. Merong mga kainan, merong mga tusok-tusok, merong mga inuman, merong tindahan ng mga prutas, at syempre, hindi mawawala yung mga pampaswerte ngayong Chinese New Year. Hindi lang mga local Thai o Asian sa mga nakasalubong ko sa pag-iikot dito. Mayroon ding mga from Western countries pa na gustong subukan ang kultura ng Thailand. Tulad na lang nitong tatlong magkaibigan na taga Switzerland. Yeah, we heard good things about that we can have fun here, eating good food, drinks, a lot of shopping, so that's the reason why we're here. I love it here. It's really fancy. I love the people here. It's a lot going on.
more than in Switzerland. It's really different. We're probably gonna grab some drinks and having a good night, having fun, and that's the plan. Siyempre may mga kababayan din tayong nakilala dito. Ang magkaibigang Princey at Angel na 2 taon na raw na hindi nagkikita, piniling sa Bangkok magbanding. Napili namin pumunta dito kasi parang ito yung mas malapit. Kasi sa akin, galing akong Singapore, siya naman galing siyang Pinas from London. So, ayun, parang halfway na lang. Gumalagala, kumain ng ng exotic foods, mag-shopping. Mag-relax, massage. Ikaw naman. Magpa-massage after nito. Try na namin. Try namin yung ano ba yung tinry natin? Parang uod. Yung mga sa uod na approach. maliliit. Tapos tatry sana namin yung jumping shrimp. Para sa mga nagbabalak mag-travel sa Bangkok, ilagay nyo sa listahan itong Bangkok's Chinatown na Yawarat. Mas visit ito, lalo pa kung nais nyong ma-experience ang kanilang traditional markets at mayamang kultura. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Susunod, korte sa Muntinlupa pinagbigyan ang hiling ng kampo ni Vic Soto na ipabura ang teaser video ng pelikula ni Daryl Yap sa internet. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Mga kapatid, nandito pa nga tayo ngayon sa Quezon City para sa ikalawang araw ng lamay ng yumaong Queen of Philippines na naman na si Gloria Romero. Sa kasalukuyan, magtatapos na nga ang public viewing para sa ikalawang araw ng kanyang lamay. Mamaya naman pong 5 and 6 p.m. doon po yung novena and mass na magaganap. But for now, syempre, tinutukan nga natin yung mga kapatid natin sa industriya na nakiramay po sa kanya. At syempre kahapon nga, marami na rin pong dumagsa rito na mga icons ng Philippine showbiz para po makiramay at nagtumutok po dyan ang ating kapatid na si Brian Basa. Narito po ang kanyang report. Lola Lolen sa Tanging Yaman, Lola Magda sa Magnifico, Tita Minerva sa Palibhasa Lalaki. Ilan lang yan sa mga natatanging karakter na ginampanan ni Miss Gloria Romero. Pero ang pinakamahalagang naging papel daw niya ang pagiging ina at lola. Lahat kasi mama ko siya Sorry. I'm sorry. Mama ko siya. Malapit kami. We're really close. Para kaming, I tell her everything. Pumanaw si Romero sa edad na 91. Sa unang gabi ng lamay para sa kanya nitong linggo, dagsa agad ang mga bumisita. Lahat sila inalala ang higit 7 dekadang ambag ni Romero sa pelikula at telebisyon. This is a big loss to the industry, a big loss to the movie world. Tita Glo will be missed by the industry. I'm so honored na talagang nakasama ko siya sa isang taping na gano'n. Nakakalungkot pero alam ni Tita Glo na mahal ko siya at gano'n din siya sa akin. She is really the queen of Philippine cinema. Sunod-sunod din ang post sa social media ng mga nakatrabahong nakikidalamhati, maging mga tribute mula sa mga netizen at film enthusiast. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Samantala sa mga gusto makiramay, bukas po yung huling araw ng public viewing ni Gloria Romero po ng Queen of Philippine Cinema. Dito pa rin yan syempre sa Arlington, sa Quezon City. 9 a.m. to 1 p.m. strictly po yung oras kung saan magaganap ang kanyang public viewing. Then on, magiging close na po ito sa public. Wednesday naman po nakatakdang i-cremate ang kanyang mga labi. At syempre para sa mga karagdagang detalye, nagpo-post naman po ang kanyang pamilya tungkol dito kung maiiba man. Pero diyan na po muna yung final
na sinasabi nila. But anyway guys, ito naman po sa ibang balita, naglabas na nga ng desisyon ang korte, ang Muntinlupa RTC hinggil doon sa inihain na reklam na writ of habeas data ni Bossing Vic Soto sa direktor na si Daryl Yap. May partial na na agreement doon pagdating sa writ of habeas data, at ito nga yung detalye tungkol dyan sa report na ito. Pinabubura na! Yan ang utos ng Muntinlupa RTC Branch 205 sa direktor na si Daryl Yap. Sa inilabas na 20-page decision ni Presiding Judge Lizelle A. Akyatan, kailangan ng burahin ni Daryl Yap ang 20-second promotional video ng kanyang upcoming movie kung saan tinawag na rapist ng aktor na si Vic Soto. Good news ito para sa kanyang kampo. Good news siya dahil hiniling talaga namin na ipatanggal ng korte yung teaser video, promo materials at iba pang mga postings ni Mr. Daryl Yap. Nag-post na rin ng kanyang statement ang misis na si Pauline Luna na isa sa mga witness ng inihaing writ of habeas data. Pinaalalahanan na rin niya ang lahat na maging mindful at responsable sa pag-post at share ng malisyosong mga content. October 2024, nang unang ipahayag ng direktor ang pagbuo niya sa pelikula. December 31 naman ang kumpirmahin ni Yap sa kanyang Facebook page na kasama ang TVJ sa ginagawa niyang pelikula. At January 1 o bagong taon, doon niya ipinalabas ang nasabing mapanira na teaser ng kanyang upcoming Pepsi Paloma movie na balak niya ipalabas sa Pebrero ngayong taon. Bagay na pinayagan pa rin ng korte. Hindi naman namin hiniling na huwag ipalabas yung pelikula. Ang nilagay namin sa aming petisyon ay huwag gamitin ang personal information at sensitive personal information. Sabihin ang pangalan ni Mr. Vic Soto at anumang kaugnayan niya sa nasabing kaso sa teaser video, promo materials at sa film. At ito naman ay granted ng hukuman. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Nagkaroon ng mediation ng korte, isang proseso kung saan susubukang magkaareglo ang dalawang kampo, pero hindi raw bukas dito si Vic Soto. Tinanggihan ni Vic, hindi siya willing to enter into any settlement. Nasa katotohanan ang panig niya. Wala pang sagot si Daryl Yap sa bagong development. Ngayong linggo naman, inaasahan ang formal niyang sagot sa 19 counts of cyber libel na inihain ni Vic Soto laban sa kanya. Actually mga kapatid, just moments before nung live natin ngayon dito sa OBP, nakausap ko nga yung kampo ni Direk Daryl Yap via Attorney Raymond Fortu ng kanyang legal counsel, at sinasabi nga niya na in 5 days, pag final and executory na nga yung sinabi ng Muntinlupa RTC Branch 205, doon daw nila iti-take down yung mga teaser at promotional materials nung movie na ginagawa ni Direk Daryl Yap patungkol kay Pepsi Paloma. Pero bukod nga doon, tuloy na tuloy naman daw yung pagpapalabas nito, hopefully this February raw. Pero ang inaabangan pa nga natin yung cyber libel, ang hearing po niyan Feb 12 at Feb 19. Doon nakatakda, nakakuha tayo ng dates. And yan muna ang latest. Bibigyan ko pa kayo ng karagdagan detalye tungkol doon. At syempre dito po sa nangyayari dito sa Lamay ng nag-iisang si Miss Gloria Romero. Back to you guys muna dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay ng kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosit. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.